Magandang umaga mga bata. Magandang umaga din po. Bago natin simulan ang ating talakayan, tumayo ang lahat at tayo'y manalangin. Janela, pwede mo po bang pangunahan ng ating panalangin? Of the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. O God, Almighty, behold us, thy loving children, offering thee today our work and studies. Help us, dear Lord, to love our teacher and schoolmate, to be diligent in our studies, that we may merit thy blessing for ourselves, for our school, country, and humanity. Amen. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. So bago mo po ang lahat, pakipulot niyo ako ng basurang nakikita niyo sa ilalim ng inyong upuan. At kung wala naman, ay maaari na po kayo bumuko. So, may lumiban ba sa klase natin ngayong araw aking sekretary? Thank you po. So, bago natin simulan ang ating talakayan, alamin po muna natin kung ano ang mga alituntunin na dapat sundin sa loob ng paaralan. Pagibasa nga po. Magpakita ng respeto, aralin ang leksyon, dumalo sa klase ng maaga, estudyanteng responsable, lumikha ng positibong kapaligiran, yakapin ang disiplina, magsigaw sa lahat ng gawain. Maraming salamat. So ngayon, bago natin simulan ang ating talakayan, sino muna ang nakakaalala ng tinalakay natin noong nakaraang talakayan? Bea, ano nga ulit ang tinalakay natin? Ang confidence sa pasasalamat. Tama, salamat. So bigyan nga natin si Bea ng sobrang latinang clap. Tumayo nga ang lahat. Gayahin niyo po ako. Opo. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sobrang Latina! 5, 6, 7, go! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sobrang Latina! So, yan. Upang natin formal na simulan ng ating bagong tatalakayin, may isang activity tayo na dapat ninyong sagutan. Maaari po ba yun? Maaari po ba yun? Oo! Yan. So ngayon, papakita ko itong mga bandila. So ito, mga bata, kapag tinaas nyo ang kulay itim na bandila, ito'y nangangahulugan ng hindi paggalang. At ito namang kulay pink na ito, nangangahulugan ito ng paggalang. Yan. Tataas nyo lang po. Opo. Yan. Wait lang.
di magmawalan sa sunod at magdala sa magulang. Natandaan may kasabihan. B. Nasusuri ang mga pamilya ng pagmulapag sa gala ng magulang at nailalagay. C. Seryoso ang mga angkop na kilos ng pagsunod at pagkala sa magulang. Natandaan may kasabihan at Nakaka-impluwensya. ang mga ito. Salamat! So ngayon, ang pagsunod at paggalang sa magulang, sa mga magulang nakakatanda at may otoridad. Mga bata, ang salitang paggalang ay nagmula sa salitang Latin na respectus na ang ibig sabihin ay paglingon o pagtingin muli paglingon o pagtingin muli. Na ang ibig sabihin ay na ipapakita ang paggalang sa pamamagitan ng pagbibigay ng halaga sa isang tao o bagay. Mga bata, meron tayo dito iba't ibang pamilya. So una dyan ay ang pamilya bilang halaga. Pakibasa nga po, Janela, ng ikauna. Nakasentro ito sa iyo ang mga ugnayan na maaaring ipinatutuwa mo o ikinis mo. O, sa isang halimbawa nito mga bata, di ba, nakasentro sa iyo ang mga kaugnayan ng maaaring katuwa mo o ikainis mo. Sa halimbawa nito, di ba mga bata, natutuwa tayo o natutuwa kayo kapag naaalala kayo ng magulang niyo sa pamamagitan ng isa niyan is pagbigay sa inyo ng baon pag pumupunta kayo sa paaralan. At minsan naman, nakasentro din sa inyo yung naiinis kayo sapagkat hindi kayo binibigyan ng inyong mga magulang ng baon. Sumunod naman, ito ay pangalawa. Pabasa nga po, Winjeline. Ang iyong pagkilalay ng mga pagtugol sa dalawang tao lang pagmamahal. Yan, mga bata. Ang inyong pagkiral ay bunga ng pagtugon sa dalawang taong pinagbuklod ng pagmamahalan. Mga bata, ito, hindi kayo mabubuo o hindi kayo lalabas sa mundong ito kung wala ang inyong mga magulang. Tama ba po? Tama po ba? Tama po ba ako? Oo. Yan. Sumunod. Nicole, pwede mo po bang basahin ang pang-ikatlo? Hatol. Uhusga. Yan. Ito, sa pangatlo naman, ang iyong pagkatao ay nagiging hatol, uhusga sa mga taong nagpalaki sa iyo. Diba, mga bata, for instance po, or limbawa nito, may kapitbahay ka na panagsabi sa iyo niya, alam mo, ang bait ng magulang mo, siguro ang bait mo rin. Di ba? Nakaranas na po ba kayo ng ganun? Sinasabihan kayo ng ganun na ang bait niya ng nanay mo, siguro ganun ka rin kabait, katulad ng nanay mo. Yan yung pinapakita na ang pamilya bilang halaga. Sumunod naman ay ang pamilya bilang, dito pala mga bata, ang pamilya bilang hiwaga. Sumunod ay ang pamilya bilang halaga. Pakibasa nga po sabay-sabay. Ang kilala sa halaga ng pamilya at mga kasabi nito ay napakakil sa pagsusuyag ng ginagawa ng mabuti at naiiwas sa paggawa ng masama. Yan. Dito naman sa pamilya bilang halaga. So, pinapakita ang halaga ng pamilya at mga kasabi nito ay maipapakita sa pagsusumikap na gumawa ng mabuti at umiwas ng paggawa ng masama. So, ngayon, example nito or halimbawa nito, ikaw, pinapasok ka ng magulang mo sa magandang paaralan. So, ano ang isusukli mo? Siyempre, yung isusukli mo doon ay ang pag-aral ng mabuti. Yan, umiwas ka sa pagbibisyo kasi alam naman natin na masama yun. Yan. Sumunod nito ay ang pamilya bilang presensya. Pakibasa nga po ng sabay-sabay. Gawi o ritual. Disiplina. So dito, ang pamilya bilang presensya. Nagpapatibay ang presensya ng pamilya ng mga
Halimbawa nito, gawi, sa mga gawa ng mga pamilya nyo. Di ba nakakaranas na tayo dito ng reunion? Di ba? So, kailangan natin na pumunta sa ating mga kanya-kanyang reunion sa pagpapakita ng pagtitibay ng presensya para sa pamilya. Tapos ito naman mga bata, pagkakaroon ng disiplina. Di ba, mga bata, gumagamit tayo ng po at opo pag nakikipag-usap sa nakakatanda. Di ba? Tama po ba ako? Opo. Yan. Sunod ay ang hamon sa pamilya. Pakibasa nga po ng sabay-sabay. Maraming sirain at ang dulot ng pagwala o unti-unti magbigay na Isnay. o magwala ng mahal sa buhay, paglipat ng tirahan o pagdahal ng buhay na magulang sa malagang epekto ng demokrasiya at Industrialisasyon. Go. Yan. Ang hamon sa pamilya. So, maraming suliranin ang nagdudulot ng pagkawala o unti-unting paghina ng nakagisang gawi o ritual na dulot ng pagkawala ng mahal sa buhay, paglipat ng tirahan, o paghahanap buhay ng pamilya. So, di ba, may mga hamon ng pamilya. So, isa na rito yung paghanap buhay ng iyong mga magulang sa malalayo ng lugar. Sino ang nakakaranas dito ng may magulang na nagtatrabaho sa ibang lugar? Pakitaas nga po ng kamay. Yan, ikaw, Wenjelin, di ba? Kayo, yung pinagis na ninyo na sabay-sabay na kayong kumain sa kapagkainan is nawawala yun kasi malayo yung magulang nyo. So ako mga bata, ang aking mga magulang is nagtatrabaho sa ibang lugar. So, kami na lang magkakapatid, pero nasanay na lang kami sapagkat alam naman natin na kaya nagtatrabaho ang mga magulang natin sa kadahilan para maibigay sa atin kung ano yung mga gusto natin at pangangailangan natin. Tama po ba ako? Opo. Yan. May katanungan po ba sa mga hamon ng pamilya? Yan, wala naman. Maraming salamat. So ngayon, dumako na tayo kung paano may papakita ang paggalang at pagsunod sa mga magulang. Pakibasa nga po ng sabay-sabay. Pagkilalang sa magana o komunikasyon o paggalang sa kanilang mga pagalitan. Pagbasa sa ilang oras. Pagiging maalamin. Pagiging mapagmalasakit at kapakaran. Yan. Paano may papakita ang paggalang at pagsunod sa mga magulang? Una ay ang pagkilala sa mga hangganan o limitasyon. Yan. Saka, halimbawa dito mga bata, nasa kwarto ang mama mo at may ginagawa siya. No? Halimbawa, naglilinis siya. So ngayon, nakalak yung pinto. So, kailangan nyo bang buksan agad yung pinto o hindi po ba kayo kumakatok agad? So ano ba yung mas magandang gawin? Pumasok agad o kumatok? Kumatok. Yan, tama, kumatok. Dito may papakita natin ang hangganan o limitasyon ng isang bata. Sumunod ay ang paggalang sa kanilang mga kagamitan. Ganito mga bata, ang example yan. O halimbawa, may hiniram ka sa mga magulang mo. Halimbawa, sandal na hiniram mo sa mga magulang mo ay sa mama mo na tapos sinuli mo sa kanya ng sirana. So, ayun ba yung paggalang sa kagamitan ng mga magulang? Hindi po. Kasi nga, sinira o nasira yung hinaram nyong sandal. Sumunod ay pagtupad sa tinakdang oras. Halimbawa ngayon, aalis ako ngayon. Pupunta ako sa birthdayhan ng aking classmate o kaibigan. So, si mama mo, nagtakda siya ng oras. O, ngayon, ganitong oras ka uwi, dapat ganitong oras ka rin dumating. Kaso, sinuway mo. Imbis na 9 p.m. ka uwi, ginawa mo 11 p.m. Yun ba ay pagtupad sa tinakdang oras? Hindi po. Kasi hindi ka dumating ng naayon sa oras. Sumunod ay ang pagiging maalalahanin. Ang halimbawa nito mga bata, kapag may birthday or kung ano man ang okasyon ng sa magulang, halimbawa, anong halimbawa ng mga okasyon? Birthday. Di po nga. Tapos,
magulang mo, syempre, andun ka na. So, dapat mo siyang batiin sapagkat birthday niya. Tama po ba ako? Yan. Ito yung pagiging maalalahanin. Sumunod, pagiging mapagmalasakit at mapagmahal. Yan, iparamdam mo sa magulang mo na nagmamalasakit ka. Halimbawa na lang nito, pag may sakit siya, di ba? Tayo alala tayo sa mga magulang natin. Pag may sakit sila, di ba po? O, so ano bang dapat natin gawin? Una dyan ay ang bilhan sila ng gamot. Tama? Opo. Yan. Sumunod ay kung may gawain si mama mo na hindi pa tapos. Halimbawa ngayon, maghugas, magsaing. So dapat mga bata, kayo na yung kumilos para mabawasan yung iniisip ng inyong mga magulang. Tama po ba ako? Opo. Yan. May katanungan pa po ba dito kung paano may papakita ang paggalang at pagsunod sa mga magulang? Wala na po. Yan. Tumako na tayo sa paano maipapakita ang paggalang at pagsunod sa nakakatanda. Narito ang ilang paraan ng pagpapakita ng paggalang sa mga nakakatanda. Ayon sa Aklat ng Respect of the Elderly Implication for Human Service Provider in Slave 2004. Pakibasa nga po. Arugain at pagsilbihan yan. So, una dyan ay ang sila ay arugain at pagsilbihan na sinasalang-alang ang maayos na pakikipag-usap. Halimbawa, di ba yung mga lola natin, di ba, hindi na sila nakakakilos ng maayos, di ba? So, kailangan natin sila na alagaan o bantayan man lang. Ano pag galing mo sa school? O tanungin nyo lang siya, la, kumain ka na po. Anong gusto mo la? Pwede mo siyang dalhan ng pagkain. Yan. Pwede dito na pumapasok ang arugain. Sumunod naman, number 2. Sunod ay hingan ng kanilang payo at pananaw. Di ba, ang mga nakakatanda sa atin, lolo at lola natin, marami na silang karanasan, mga bata. Bukod pa sa mga na piniranas sila nung sila pa ay bata. So, mga bata, kung ano ang sinasabi ng iyong lola na nakakabuti sa inyo, yun ay sundin nyo. Sa kadahilan na nakakabuti na po yun para sa inyo. Naintindihan po ba ako? Sumunod ay ang iparamdam sa kanila na sila ay naging mabuting halimbawa lalo sa pagiging matiisin at maraming bagay, di ba? Iparamdam sa kanila na sila ay naging mabuting halimbawa. O mga bata, alam niyo ba na alam niyo. Siyempre, yung mama niyo, yun yung magulang ng lola niyo, di ba? So, ayan, kaya man nasasabi dito na iparamdam sa kanila na sila ay mabuting halimbawa. Dahil mga bata, wala yung mama nyo kung wala ang lola nyo. Kung, di ba? Tama po ba ako? Kung wala din yung magulang nyo, di wala din. Yan, kayo. Sumunod ay ang kilalanin. Bilang halaga sa ng pamilya sa pamamagitan ng pagsasama sa kanila sa mga Karaniwang gawain ng pamilya at mga espesyal ng pagdiwang. yan. Sumunod ay kilalanin sila bilang mahalagang kasapi ng pamilya sa pamamagitan ng pagsama sa kung ano man mga okasyon. So, ito, alam ngayon mga bata, may birthday party ngayon, duman sa Nabua. Example lang may birthday party ngayon duman sa Nabua. So, si lola mo ngayon, binayaan sa nanin duman. So, ano ito? Mabuti o hindi mabuti? Hindi mabuti. Dahil maganda mga bata, isama nyo rin sila kasi gusto rin nilang sumaya or gusto rin nilang makipagkilala kung sino pa yung andon sa okasyon. Pero mga bata, pag
hinang-hina naman si lola mo or hindi naman nakakapaglakad talaga, mabuti nito mga bata, dalhan nyo na lang sila ng mauwi nyo sa galing sa birthday yan. Tama? Yan. Tama. Sumunod, ito ay number 5. Tugunan. Kahilingan. Yan. Tugunan ang kanilang mga pangangailangan at kahilingan na makakabuti sa kanila. Kaya may na-request si lola mo o si lolo mo na gusto ko ng cellphone niya, mamahalon. Pero si lola mo, hindi naman siya nakakailing ni Tol-tol. So, babakalan pa rin do o dahil na? Yan. Yan. So, ngayon, meron kasi mga bata na mga bagay na nakakabuti at hindi nakakabuti sa mga nakakatanda. Pwede naman na bilhan mo ako ng radyo sapagkat gusto kong marinig kung ano man ang mga nababalita. Pwede ba yun o hindi? Yan, tama. Pwede. May katanungan pa po ba rito kung paano may papakita ang pag-aaral at pagsunod sa mga nakakatanda? Wala na po. Dumako naman tayo sa paano may papakita ang paggalang sa mga taong may otoridad. Pakibasa nga po, dyan na lahat. Narito ang ilan sa mga paraan upang mapapakita ang paggalang sa mga taong may otoridad. Una, Magbasa at pag-aralan ang tunay na pagpipili ng Diyos sa paggalang sa mga taong may otoridad. Lagi mong ipanalangin ang mga taong may otoridad na ikaw ay may pang-aalagaan. Maging halimbawa sa kapwa. Alamin at unawain ang libid lahat ng pagpapasya at may bagay na dapat suriin ay pagpipilitan. Sundin ay magiging kaaya-aya para sa iyo. Yan. Mga bata. Una dyan ay paano may papakita ang paggalang sa mga taong may otoridad. Una, magbasa at aralin ang tunay na tagubilin ng Diyos sa paggalang ng mga taong may otoridad. So dito mga bata, magbasa at aralin ang tunay na tagubilin ng Diyos sa paggalang sa mga taong may otoridad. Alam niyo ba mga bata kung sino-sino ang mga autoridad? Ang autoridad ba ay isang pulis? Sa palagay niyo? Opo. Ang guro ba ay may otoridad? Opo. Yan. Sunod ay, lagi mong ipanalangin ang mga taong may otoridad na ikaw ay paalagaan. Dito ng mga bata, halimbawa, ngayon, kung nag-pray kayo pag tulog nyo, isama nyo yung mga pamilya, tapos yung mga may autoridad, katulad ng pulis. Halimbawa, di ba nabalitaan niyo yung, hindi ko alam kung nabalitaan niyo yung sa Marawi po baga, dati. Di ba maraming napatay doon sapagkat may gerahan, di ba? So, yun mga bata, kung sakali man na maulit yun, ipag-pray natin na wag naman sana na mangyari ulit yun dahil sobrang nakakatakot sa mga malalapit doon, di ba? Yan. Sumunod ay maging halimbawa sa kapwa. Yung mga bata, kapag may nakita ka na pulis na hindi ginagalang ng inyong kapwa, pagsabihan nyo na kasi alaman natin ang pulis na may ginagawa lamang nila yung mga tungkulin nila. Pag sinasuway kayo, tapos yung barkada mo ngayon na, ay ngayon, hindi yan. Tapos sasabihan mo na lang ang barkada mo na, wag mo yan gawin kasi masama yan. Ito yung maging halimbawa sa kapwa. Sumunod ay alamin at unawain na hindi lahat ng pagpapasya at mga bagay na dapat sundin ay magiging kaaya-aya para sa iyo. Yan. May katanungan po ba kung paano may papakita ang paggalang sa taong may otoridad? Wala na po? Yan. Okay. So ngayon, mayroon tayong gawain na activities. By group po ito. Kayo na po ang group 1, group 2. Opo. Tapos ipapresent nyo to sa harapan. Ito. Group 1, 2 sila.
lang. Tapos na po ba? Sige na. Hindi na pagganap ko hindi pagganap. Tapos na po ba? Yung bagay ng mga bata na ipapakita ko muna sa inyo kung ano ang pamantayan o puntos na iyong makukuha sa iyong ginagawang activity. Yan. Una ay nilalaman, 20%. Pagkamalikhain, 20%. Pagkakaisa ng grupo, 5%. Presentasyon, 5%. Kabuuan, 50%. Sige mga bata. Ano ang epekto ng hindi pagpapakita ng pag-aaral sa pamilya? Ano? Hindi. Ano ang epekto ng hindi pagpapakita ng pag-aaral? Ano nga yung magiging epekto sa inyo kung hindi nagpapakita ng pag-aaral? Mawawalan ka ng respeto sa inyong magulang sapagkat hindi ka nagpapakita ng pag-aaral. Ano ang paraan ng pagpapakita ng pag-aaral sa mga magulang? Sige na, kasi i-represent nyo yan dito sa unahan. Tapos na po ba? Kahit tapos na po? So, ngayon, tapos na ba ang lahat? Oo. So, group 1. Pwede mo bang i-present sa unahan? Sige na, sige ka na lang. Basahin ang tanong at ang inyong sagot. Basahin po ng malakas. Tanong 1. Ano ang mga paraan ng nagpapakita ng paggalang sa mga magulang? Pagmano, kapag-uwian, pagsabi ng kwat-o-kwat, pagsunod sa kanilang mga inuulis. Yan. So, bago natin siya paupuin, bigyan nga muna natin siya ng isang wow, ang galing clap. Tumayo ang lahat. So, tutulad kayo niyo, ma'am. Opo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang galing. Ang galing. Ang galing. 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 Sige. 1, 2, 3. Go. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang galing. Ang galing. Ang galing. 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 Yan. Thank you. Salamat. Sumunod ay ang group 2. Asahin po ang tanong ng malakas at ang sagot. Tanong, mawalan ka Ano? Sige. Tanong 2. Ano ang epekto
Bea, ano ang natutunan mo ngayong araw? Pagrespeto, ikaw Ate Nicole, ano kaya ang natutunan mo ngayong araw? Pag, pagmamahal sa magulang, ikaw Ate Bibi, ano ang natutunan mo ngayong araw? Pagrespeto sa mga magulang, tama ang iyong mga sagot. Palakpakan niya po ng iyong mga sarili. So ngayon, mga bata, meron kayong isang pang-quiz na tinatawag. Pero, ngayon, pahintulutan ko na po kayong gumamit ng inyong mga cellphone. Pakitaas na po ng inyong mga cellphone. Yan. So ngayon, may isisan si ma'am na isang link. Yun ang tinatawag na Google Form. So ngayon, doon kayo sasagot ng inyong mga quiz. Okay po ba yun? Yan. Yan. So ngayon, bago ko tapusin ang ating talakayan, bibigyan ko po kayo ng isang takdang aralin. Pagkipasa nga po ng sabay-sabay. Gumawa ng poster ng kalalawan ng mga paraan upakita ng pag-aaral sa mga nakatanda. Yan. Tapos na po ang ating talakayan. Sana meron po kayong matutunan sa ating talakayan ngayong araw. Maraming salamat po.